Sa first game, Blackwater versus Phoenix Fuel Masters. And it's BJ Johnson hitting up early para sa Phoenix. And for Blackwater naman, naging maganda yung kanilang transition offense. Halos yung mga puntos nila is because of defense ng Phoenix sa fast break is nagugulat sa kaya nilang gawin on the break. Kaya nasa kanila yung upper hand. Plus Cedric Barefield is maaga pa lang nakuha na yung groove, which ito yung nakakatakot kapag kalaban mo siya. Pero mainit pa rin talaga si BJ. Another outside bomb and a 2-point lead para sa Fuel Masters after 1. Sa second quarter, sa first part is just like the same story. Johnson scoring yung puntahan ng Phoenix. Samantalang unstoppable pa rin yung transition offense in Blackwater. Feels like walang sagot yung Phoenix kasi kahit sino pwede mag-push sa Blackwater eh. Kaso grabe talaga yung Johnson. Hindi talaga mapigilan. Kahit anong bitaw, pumapasok talaga. Mid-range, outside bombs. Yung mga ganito, for sure, babalik to sa PBA. Tsaka, fresh from NBA din kasi kaya solid talaga. 10-point lead para sa Fuel Masters. Pero, darating na yung Escandor minutes. Hindi rin pala siya mag-help ng todo dito. 2 points para kay Barkley. Tas, tingnan nyo sila dito. Tamang jogging lang. Hinayaan lang ng mag-isa yung import sa leak out. Ayun, another Blackwater fast break points. Hanggang sa nakuha ni Barkley yung kanyang groove. Sunod-sunod para sa Blackwater. Lamang pa sila ng 3 at the half. Grabe din tong step back jumper ni Cedric Barefield. Sa third quarter, para sa Phoenix to, Richie Rivero going all the way for the 2 points. Tsaka, naging all around siya dito. What a pass to a leaking Johnson for the jam. Tsaka halos siya yung nagke-create ng looks for his teammates. Another outside bomb para sa import. Nakahanap ng combination yung Phoenix with Gian Mamuyak. Pwedeng mag-slide into point si Richie kung sila yung sabay. And sobrang ganda ng nangyari for them. 14-point lead courtesy of his playmaking. Sa fourth quarter, uminit ang scoring ng Barefield, hitting some key shots para makabalik yung Blackwater sa larong to. Akala natin runaway na para sa Phoenix eh. Kaso another Escandor minutes yung masisisi. Kasi tingnan nyo naman yung screen. Yung screen ng YouTube lahat nag-hustle back on defense. Pero 4 lang yung Fuel Masters dyan. Hulaan nyo na lang kung sino yung isa na wala. And ayun, speaking of isa na lang yung lamang. Grabe, okay lang sa kanyang hindi bumaba no? Kasi team niya naman to. And ang matindi pa, parang tinuro na nga ni Richie yung problema. Tas after ng timeout, nasa loob pa rin. And ayun, titirahan siya ni Barefield dahil ang ganda ng space na binigay niya. Though, babawiin na lang ni Richie Rivero dito sa crunch time with this drive and 1. Pero yung momentum, nasa Blackwater na talaga eh. Kasi ito, Barefield, nowhere to go. Pero, napunta pa kay Ilagan for the 3-point shot. Tas yung defense ng Blackwater, ang ganda ng kuha nila dito kay James Una. Yung drive na Richie, usually 2 points na yan eh, pero out of nowhere, grabe yung habol. Then RK Ilagan with the steal, Blackwater with the win. Grabe, control na ng Phoenix yung laro na to eh. Kaso, meron talagang nag-hold back sa kanila and they need to face it. Nung wala siya, nagsisipanalo sila, di ba? Eh, wala namang choice si Coach Charles Chu but to use him. Okay lang naman sana na gamitin talaga eh. If, yun nga, consistent threat sa labas, all out yung effort. Kumbaga, simple logic dyan is, kung meron kang 1 spot remaining sa team mo, sino yung gusto mong assign? Francis Escandor or Nick Demusis? Sa second game, SMB versus Converge, and both teams pumunta sa kanilang import to load up the scoring and they did not disappoint. Tsaka buti talaga, starter na ulit si Juan kasi hindi talaga natin nagets no, kung bakit mas marami pa yung minutes ni MJ Garcia. And tingnan nyo, mas okay talaga kasi he can do the things na dapat yun yung gawin. Kaso, magiging ulam ni George King si Baltasar. With this matchup, meron siyang speed advantage. Medyo, alam niyo, sayang si Balti kasi magaling talaga siya to block shots. Pero, wala yung motor yung mala Cliff Hodge. Kasi, mas marami siyang possessions na titingnan niya lang kaysa i-contest. 3 sunod in his face. And, ang sakit nito for Converge kasi pumutok pa naman sana yung bench nila with Stockton tapos biglang titirahan lang sila ng 2 4-pointer from Jerick and George King. Nabawi na ng SMB yung lamang. Tsaka wala talagang system na sinusundan yung Converge Basta kung sino yung may hawak. Si MJ Garcia nga nalito dito pero pasok naman to for Concepcion kahit hindi alam ni Arana kung ano yung gagawin. Kaya sige, okay lang. To end the quarter, Trollano with a 3-point shot.
Sa second quarter, bibirada yung traditional bench power ng SMB, Jericho Cruz and Juan. And then si Trollano naman, parang pag gumana talaga tong dalawa off the bench is, alam mo, maganda yung lalaruin ng buong SMB. Kasi kahit sabihin nating role players sila is, parang sila rin yung nagiging core or keys to victory palagi ng SMB. Yung Converge will rely to this kind of actions. Garcia, solo moves. As a point guard, Baltasar with a putback. Mga puntos yan. Pero if you're going to dig deep, alam nyo, hindi ito yung hinahanap nating makita or gusto nating makita. Buti here, Calvin Abueva will provide some energy. Gagayahin pa yung celebration ni George King. Animated talaga siya, no? Then sa pagbalik ni Juan, gumanda na ulit yung flow ng Converge. What a pass to Calvin. Converge is getting their shots pero nasasabayan ng SMB. Grabe naman tong galing kay Trollano. Pero, ayun nga, buti talaga si Juan na yung point guard ni Arana. Here, ang ganda ng two-man game nila. Arana, 2 points. Tapos si Juan naman yung kakana the next possession. So far, dikit lang yung laban. Bibigyan kaya tayo ng dramatic ending. Sa third quarter, pwede bang magmura sa YouTube kasi tayo ng trip yan. Ito lang ata yung pro team na kapag maganda yung laro mo, is nasa bench ka muna. Kasi, what the is Garcia doing on the floor to start this quarter? Sobrang dikit ng laro. Tapos, ba't ganyan yung chess match ng coaches? And, kahit gaano natin kagusto si Abueva is, bad matchup talaga kay George King. Titirahan niya lang yan. Tsaka, here, may iwan tapos libre na yung Trollano for the 3-point shot. Hanggang sa iinit yung SMB. Ang ganda ng ball movement, papunta sa corner with Marshall Lassiter, 3-point shot na naman. Again, dito, another King and Calvin matchup. May iwan for the mid-range jumper. 3 minutes na yung nakalipas. Ilang possessions na nangyari. Ano kayang gagawin ng ni Coach Delta dito to counter that explosion? Or, hahayaan niya lang kaya yung lead na to na lumobo. Tapos ito, nung bumalik na si Juan, ayun, nakapuntos na sila with a 2-man game with Arana. Hindi naman ako pro-coach, tambay lang ako dito sa YouTube, pero mas naging better adjustment sana if you put Stockton on King kasi he is more young, kayang sumabay sa speed and quickness, tsaka proven perimeter defender. Mas kilala si Calvin sa effort and hustle plays, yung help defense, hindi sa pagiging on-ball defender. Bata niya yan. So, dapat alam niya yung tendency, di ba? Pero, ewan ko ba? And kahit anong gawin dito ni Juan is nakapagpundar na kasi yung SMB ng lamang momentum at parang nasa spider web na yung Converge. Hanggang sa ayon, wala talagang instant reaction on how to adjust. Ayun, clumsy plays from Abueva, tas puntos na naman from George King. Third quarter pa lang to pero parang mga ayaw na maglaro ng Converge. Mikey Williams lang yung nasa transition. King na naman para sa SMB. Grabe, nakakalungkot at nakaka-disappoint bilang fan, basketball fan. Halos lahat ng tao alam yung solusyon sa Converge pero walang nangyayari. Sa fourth quarter, alam nang merong Nisi, Cruz at Trollano sa loob. Nag 2-3 zone pa. Aray ko po. Okay din naman talaga yung mga hustle plays ni Abueva. No question on that. It's just nagkamali lang si coach dun sa defensive assignment and hindi sila nag-react agad na para bang walang nangyayari. GG's, talo na naman ng Converge. There's only one solution. Hindi import kasi sakto naman si Jamal Franklin. Kahit nga si Jalen Hudson basta hindi lang mag-tantrums to si Franklin. Andyan na lahat ng Ricardos. Ang ganda ng lineup. Ano pa bang kulang dyan? Hayaan lang natin yung mga bata. Bigyan natin ng konting panahon. Aldab Yarn. That's all for this video. This is Agon. Hope to see you in the next upload. Bye-bye.